Nasa Tales of Liza ka, kung saan ang bawat kwento ay may lihim na katotohanan. Nung hapong yon, umiihip na ang hanging amihan dito sa amin sa Bulacan. Medyo kulay abo ang langit. Parang may manipis na usok. Sa labas ng eskinita, amoy ko yung bagong hugas na dahon ng saging, halo sa amoy ng sinunog na dayami. Naririnig ko pa yung mga tunog mula sa palengke. Malapit na kasi ang Pasko. May halong saya at lungkot. Nakatayo ako sa harap ng gate ng bahay ng mga biyenan ko. Yakap-yakap ang isang bayong ng mga prutas. Kinakabahan ako, pero pinilit kong ngumiti. Kasi simula sa araw na yon, isa na akong asawa, isang manugang. Ako si Ana. 23 anyos lang ako noon, payat, mahina ang boses. Mananahi ako sa isang maliit na patahian sa aming baryo. Si Leo naman, ang asawa ko, 3 taon ang tanda sa akin. Matangkad, magaling magsalita, palangiti. Nagkakilala kami nung minsang nag-deliver siya ng tela sa pinagtatrabahuan ko. Nagustuhan ko siya nung nakita ko siyang tinutulak yung kariton ng isang matanda para makatawid. Gusto ko rin yung lagi niyang sinasabi, mahirap man tayo, wag lang tayong hahamakin ng iba. Simple lang pakinggan. Pero para sa isang babaeng lumaki sa hirap, na isang kahig isang tuka, parang naging sandalan ko yung mga salitang yun. Hindi malaki ang pamilya ng asawa ko. Maagang namatay ang nanay ni Leo dahil daw sa isang malubhang sakit noong high school pa lang siya. Kaya silang dalawa na lang ng tatay niya ang magkasama sa bahay. Si Tatay Ramon, ang biyenan ko, ay isang taong hindi pala salita. Nagtatrabaho siya sa isang machine shop, kaya laging may grasa ang mga kamay niya. Pero kahit ganun, ang ayos-ayos ng mga gamit sa bahay. Yung pitsel, laging nasa tamang lugar. Yung mga tsinelas, laging maayos ang pagkakalagay. Pati yung walis, nakasabit ng diretsyo sa pader. Pagpasok ko sa bakuran nila, bago pa man ako Mano po, nakita ko na siyang nakatayo sa may pintuan, nakatingin sa akin. Seryoso ang mga mata niya, pero hindi malamig. Nahihiya akong nagsabi, Tay, magandang hapon po. Tumangulang siya. Malalim ang boses. Oh, tuloy ka anak. Mahangin dito sa labas, malamig. Isang pangungusap lang yon. Pero parang may bumara sa lalamunan ko. May mga tao talagang hindi kailangan ng maraming salita. Isang tawag lang sa'yo ng anak. Sapat na para lumambot ang puso mo. Simple lang ang kasal namin. Mahirap ang pamilya ko, hindi rin naman mayaman ang pamilya niya. Nagkasundo na lang ang dalawang panig na magkaroon ng maliit na salusalo para sa malalapit na kamag-anak sa barangay hall. Pero sa totoo lang, kahit simple, hindi minadali. Si Tatay Ramon mismo ang pumili ng manok na iluluto. Siya pa ang nag-asikaso na lutuin yung paborito niyang sinigang sa miso. Bago kami umuwi, inabutan pa niya ako ng isang maliit na balot ng pastillas. Sabi niya, baka daw magutom ako sa gabi. Habang nakikinig ako, natatawa ako na naaawa. Ang mga tatay na Pilipino, minsan ipinapakita ang pagmamahal sa maliliit na bagay. Maliliit, pero tumatagos sa puso. Noong araw na yon, dinala ako ni Leo sa harap ng altar ng nanay niya. Nagsindi siya ng kandila at bumulong. Ma, gabayan niyo po kami. Sana matuto akong mahalin ang asawa ko at alagaan si tatay. Sana hindi mawalan ng init ang tahanan natin. Nakatayo ako sa tabi niya. Nangingilid ang luha. Sabi nila, ang lalaking may isang salita, yun ang dapat pagkatiwalaan. Nung mga sandaling yon, naniwala talaga ako kay Leo. Ang unang hapunan ko sa bahay nila. Simple lang pero sapat na. May sinigang na buto-buto, pritong isda, at ginisang kangkong na may bagoong. Sinandukan ako ni Tatay Ramon at sinabi niya na parang paalala at habilin. Mula nang mawala ang nanay ni Leo, laging tahimik ang hapunan dito. Ngayong nandito ka na, sana mapanatili mo ang sigla ng bahay na to. Hindi ako magaling magsalita, pero pinapahalagahan ko ang taong marunong makisama. Agad akong sumagot.
Opo, Tay. Susubukan ko po. Ngumiti si Leo. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Maasahan niyang asawa ko. Sinulyapan ni Tatay Ramon si Leo. Kung maasahan siya o hindi, nakasalalay yan sa kung paano mo siya itatrato. Natigilan sandali si Leo. Tapos tumawa na lang. Nakitawa na rin ako. Pero sa loob-loob ko, parang may kung anong kahulugan. Yung sinabi ni Tatay Ramon. Sa mga sumunod na araw, maaga akong gumigising para magwalis ng bakuran, mag-init ng tubig, at maghanda ng almusal. Pero hindi ako hinahayaan ni Tatay Ramon na mag-isa. Siya na ang naghuhugas ng mga pinagkainan, nagpupunas ng mesa, at nagsasabi, "Bago ka pa lang dito, baka hindi ka pa sanay." Ako na sa mabibigat na gawain. Namula ako sa hiya, manugang ako. Pero biyenan ko ang nagsasabing siya na ang gagawa. Sa probinsya namin, kapag bagong kasalang babae, inaasahang siya na ang gagawa ng lahat. Minsan nga, kahit pagod ka na, sasabihan ka pa na kulang ang ginagawa mo. Pero dito, sobrang bait ng trato sa akin, na minsan, natatakot ako kasi kapag sobra ang kabaitan, kasunod noon ang pag-aalala. Natatakot akong baka hindi ko mapanatili ang payapang buhay na to, at may dahilan pala ang kaba ko. May isang kamag-anak sila na madalas dumalaw. Si Tita Lorna, tiyahin ni Leo. Maliit lang si Tita Lorna, kulot ang buhok, at laging nakangiti. Pero yung mga mata niya, laging nanunuri. Dumating siya isang araw. Habang nagsasampay ako, tiningnan niya yung mga damit sa sampayan, tapos yung aparador na kahoy, tapos yung bagong bili na motor ni Leo. Ngumiti siya. Aba, nung nagkaasawa ka, gumanda bigla ang bahay ano, magaling pumili ng asawa ang pamangkin ko. Siyempre, bilang paggalang, sumagot ako. Naku, tita, marami pa po akong dapat matutunan. Tinapik-tapik ni Tita Lorna ang balikat ko na parang nagpapagpag ng alikabok. Kung marami ka pang dapat matutunan o hindi, ang importante ay kung paano mo aalagaan ang asawa mo. Alam mo na, ang mga lalaki, isang hakbang lang palabas. Marami nang hihila. Nasa loob ng bahay si Leo. Narinig niya. Kaya lumabas siya at tumawa. Tita naman, kung ano-ano sinasabi niyo, may asawa na ako. Sino namang hihila sa akin? Tumawa ng malakas si Tita Lorna. Sus! Nagbibiro lang si tita. Pero kahit biro, may katotohanan. Ang pag-aalaga ng asawa. Isang sining yan, iha. Nakangiti akong sumang-ayon, pero sa loob-loob ko, bigla akong ginaw. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa paraan ng pagsabi ni Tita Lorna ng salitang aalagaan. Parang sinasabi niya na kailangan kong magbantay, magtiis, at itali ang sarili ko para lang mapanatili ang isang lalaki. Naalala ko tuloy ang laging bilin ng lola ko. Ang babae. Sinusukat sa kanyang pag-uugali. Pero, wag mong gagamitin ang ugali mo para magpaabuso habang buhay. Nung mga oras na yon, inisip ko lang na nagbibiro siya. Hindi ko alam na ang mga biro pala dito sa probinsya, minsan, parang karayom. Maliit lang. Pero kapag tumama sa maselang parte, ang sakit ay matagal. Mga 2 buwan pagkatapos ng kasal, nalaman kong buntis ako. Tuwang-tuwa si Leo. Tumakbo agad sa palengke para bumili ng isang supot ng dalandan. Si Tatay Ramon naman, tahimik na tumayo sa harap ng altar ng asawa niya at nagsindi ng isa pang kandila. Pagharap niya sa akin, biglang lumambot ang boses niya. Magkakaroon na rin ng iyak ng bata sa bahay na to. Sabi niya, tiningnan ko, yung mga kamay niyang magaspang at kalyo-kalyo na nakapatong sa silya. Naisip ko, siguro, mahal pa rin ako ng Diyos. Hindi man kami mayaman, pero may pagmamahal sa pamilyang to. At sapat na yon. Nung gabing yon, nakahiga ako sa tabi ni Leo. Naririnig ko ang ihip ng hangin sa mga siwang ng bintana. Kinumutan niya ako at bumulong. Huwag kang mag-alala ha.
Nandito naman ako, si tatay. Bubuhayin natin nang maayos ang anak natin. Oo, sabi ko, habang nararamdaman ko ang init at tiwala sa dibdib ko. Hindi ko lang alam na sa mga sandaling pinakamasaya ako, may nabubuo na palang lamat sa pundasyon ng buhay ko. Parang bagong semento, na mukhang makinis sa ibabaw. Pero sa ilalim, matagal ng guang, 4 na buwan na ang tiyan ko. Hindi ko pa nga naipagmamalaki sa mga malalayong kamag-anak. Hindi pa man lang ako nakakapagtahi ng maternity dress para sa sarili ko. Nang dumating ang isang unos na hindi inaasahan. Nung araw na yon, katapusan ng buwan. Maaga pa, nakaupo ako sa labas at naghihimay ng kangkong para sa pananghalian. Nababaunin nila tatay at Leo sa trabaho. Sanay na si Tatay Ramon na maunang magising, maghilamos, at tahimik na magtim. Pagharap niya sa akin, biglang lumambot ang boses niya. Magkakaroon na rin ng iyak ng bata sa bahay na to, sabi niya. Tiningnan ko, yung mga kamay niyang magaspang at kalyo-kalyo na nakapatong sa silya. Bigla na lang akong naiyak. Naisip ko, siguro, mahal pa rin ako ng Diyos. Hindi man kami mayaman. Pero may pagmamahal sa pamilyang to. At sapat na yon. Nung gabing yon, nakahiga ako sa tabi ni Leo. Naririnig ko ang ihip ng hangin sa mga siwang ng bintana. Kinumutan niya ako at bumulong. Huwag kang mag-alala ha. Nandito naman ako, si tatay. Bubuhayin natin ng maayos ang anak natin. Oo, sabi ko, habang nararamdaman ko ang init at tiwala sa dibdib ko. Hindi ko lang alam na sa mga sandaling pinakamasaya ako, may nabubuo na palang lamat sa pundasyon ng buhay ko. Parang bagong semento na mukhang makinis sa ibabaw, pero sa ilalim, matagal ng guwang. 4 na buwan na ang tiyan ko. Hindi ko pa nga naipagmamalaki sa mga malalayong kamag-anak. Hindi pa man lang ako nakakapagtahi ng maternity dress para sa sarili ko. Nang dumating ang isang unos na hindi inaasahan. Nung araw na yon, katapusan ng buwan. Maaga pa. Nakaupo ako sa labas at naghihimay ng kangkong. Para sa pananghalian, nababaunin nila tatay at Leo sa trabaho. Sanay na si Tatay Ramon na maunang magising, maghilamos, at tahimik na magtimpla ng kape. Si Leo naman, habang nagsisintas ng sapatos, nagtanong, Tay, may overtime po ba sa shop ngayon? Sumagot si tatay. Meron. Madaming order. Malapit na magpasko. Habang pinapanood ko silang dalawa, nakaramdam ako ng init sa puso. Kahit hindi sila pala salita, may isang bagay silang pareho. Parehong masipag at hindi lasenggo. Naisip ko pa nga, ang swerte ko na. Mga bandang 11:00 ng umaga. Habang nagluluto ako ng sinigang, biglang tumunog ang telepono. Hindi rehistradong numero. Sinagot ko. Sa kabilang linya, isang boses ng lalaki, nagmamadali. Asawa ka ba ni Leo? Huminahon ka ha? Ang tatay niya, naaksidente sa shop. Dinadala na. Sa provincial hospital, natigilan ako. Nabitiwan ko ang sandok at nahulog sa sahig. Yung amoy ng sinigang na ang bango kanina, biglang parang naging mapakla. Ang narinig ko na lang ay, dalian mo. Maraming dugo. Sa isang iglap, parang may isang malaking bato na ipinatong sa tiyan ko. Natakot ako para sa biyenan ko. Natakot ako para sa dinadala ko. Pero walang oras para matakot. Pinatay ko lang ang kalan, kinuha ang jacket, at isinuksok ang pregnancy book ko sa bag. Tumakbo ako palabas ng eskinita para humanap ng tricycle. Habang nasa biyahe, hinahampas ng hangin ang mukha ko. Yakap ko ang tiyan ko. Paulit-ulit na bumubulong. Tay, sana po okay lang kayo. Sabi nila, kapag buntis, malakas ang pakiramdam. Ang naramdaman ko lang nung mga oras na yon ay isang matinding lamig, na para bang may kung anong kamay na pumipiga sa puso ko. Pagdating ko sa ospital, nandoon na si Leo. Nakatayo siya sa labas ng emergency room, madumi pa ang damit, at putla ang mukha. Nakita niya ako, at lumapit, Ana. Nandito ka na pala, sabi niya. Paos ang boses. Bago pa ako makapagtanong, lumunok muna siya. Nasa loob si tatay. Tumingin ako sa saradong pinto ng emergency room.
Narinig ko ang mga takong ng sapatos ng doktor na nagmamadali, ang tunog ng stretcher sa sahig. Isang nurse ang dumaan, at mabilis na nagtanong. Sino po ang pamilya ng pasyenteng na aksidente sa machine shop? Itinaas ni Leo ang nanginginig niyang kamay. Kumapit ako sa manggas niya. Biglang nanlambot ang mga tuhod ko. Pagkalipas ng mahigit isang oras, lumabas ang doktor. Tiningnan niya ang hawak niyang papeles, tapos tumingin sa aming dalawa ni Leo. Dahan-dahan siyang nagsalita, at yung pagiging kalmado niya, yun ang mas nakakatakot. Naagapan na namin ang pagdurugo, at nalinis na ang mga sugat. Stable na siya. Pero may pinsala sa kanyang gulugod. Malaki ang posibilidad na malumpo siya mula baywang pababa. Kailangan pa siyang obserbahan, iskan, at sumailalim sa matagalang physical therapy. Para si Leo, nautal siya. Dok, lumpo? Ano pong ibig sabihin nun? Hindi na nagpaliwanag nang mahaba ang doktor. Idiniin na lang niya na mula ngayon, kailangan ni tatay ng masusing pag-aalaga at therapy. Magastos po ito, kaya maghanda na ang pamilya. Nakinig ako, at kusa na lang tumulo ang mga luha ko. Pero hindi ako humagulgol. Natakot akong baka maapektuhan ang dinadala ko. Nakatayo lang ako doon, nanginginig ang kamay. Sinusubukan kong huminga. Yung turo sa amin sa prenatal class, pero putol-putol ang hininga ko. Inilipat si Tatay Ramon sa recovery room. Pagpasok ko, nakita ko siyang nakahiga, hindi gumagalaw, maputla, at bahagyang nakadilat ang mga mata. Sinubukan niyang lumingon, pero hindi niya kaya. Yumuko ako at bumulong. Tay, nandito po ako. Nabasa ang gilid ng mga mata niya. Hindi siya makapagsalita. Bumubuka-buka lang ang bibig niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Ang kamay na dati sanay humawak ng martilyo at kung ano-anong gamit sa shop. Ngayon ay malambot at walang lakas. Sinisi ko ang sarili ko. Sana pala, kaninang umaga, ako na ang nagtimpla ng kape niya. Sana pala, pero ang buhay. May sana pala, para saktan ka, hindi para baguhin ang nakaraan. Nung araw na yon, nagsimula ang sunod-sunod na pagtakbo namin. X-ray, mga test, gamot lahat kailangan bayaran. Si Leo, pabalik-balik sa cashier, at sa bawat pagbalik niya, lalong lumulungkot ang mukha niya. Ako naman, tumawag sa mga magulang ko para makahiram muna ng ilang libo. Nang malaman nila ang nangyari, napabuntong hininga na lang sila. Ganyan talaga. Pamilya na kayo, sa hirap at ginhawa, kailangang magtulungan. Pero mag-iingat ka anak. Buntis ka pa naman. Meron namang compensation mula sa pinagtatrabahuhan ni tatay. Pero hindi agad-agad makukuha. Kailangan pa raw ng papeles, ng approval, at ibibigay ng paunti-unti. Pero ang bayarin sa ospital, hindi naghihintay. Sa tuwing iaabot sa akin ng nurse ang reseta, nahihilo ako sa haba ng listahan. Minsan naiisip ko, ang mga tao, hindi naghihirap dahil tamad. Minsan, isang dagok lang ng tadhana, sapat na, para hindi ka na makabangon. At sa gitna ng lahat ng yon, dumating si Tita Lorna. Nakatayo ako sa hallway, hawak ang telepono, nang marinig ko ang pamilyar na tunog ng kanyang tsinelas. Daladala niya ang isang supot ng dalandan, at malakas ang boses niya. Naku po, nung narinig ko ang balita, nanlambot ang buong katawan ko. Ang bait-bait pa naman ng kuya ko, bakit siya pa ang nagkaganito? Habang nagsasalita, pumasok siya sa kwarto, tiningnan si Tatay Ramon, at biglang humagulgol. Pero pagkatapos ng ilang hikbi, lumingon siya at agad nagtanong. Ano daw sabi ng doktor? Magkano daw ang gastos? May pera pa ba kayo? Kailangan na bang ibenta ang lupa? Gulong-gulo na ang isip ni Leo noon. Nung narinig niya ang ibenta ang lupa, nagulat siya. Tita, ano po bang sinasabi niyo? Pinunasan ni Tita Lorna ang luha niya. Anong-anong sinasabi ko? Mahirap ang sitwasyon. Sinasabi ko na to para makapagplano tayo. Kapag ang lalaki nakahiga na lang, ang pera parang tubig, na bumubuhos lang sa buhangin. Mag-isip-isip kayo, para hindi kayo mabaon sa utang. Nakatayo ako sa tabi nila, malaki ang tiyan.
Narinig ko yung sinabi niyang magplano. At parang may bumara sa lalamunan ko. Oo, kailangan magplano. Pero bakit parang ang dating sa akin? Pagkakataon to para mag-imbentaryo ng ari-arian. Ayokong mag-isip ng masama. Sabi ko na lang sa sarili ko, siguro nag-aalala lang siya. Tungkol naman sa mga kapitbahay. Ang balita sa probinsya, mas mabilis pa sa hangin. Nung hapon na umuwi ako para kumuha ng gamit, nag-aabang na sa gate si Aling Bising, yung kapitbahay namin. Hinawakan niya ang kamay ko, bumulong pero sapat na, para marinig ng mga nasa paligid. Kawawa ka naman, Ana. Bago ka pa lang dito, ganito na agad ang nangyari. Pero kailangan mong magpakatatag, ha? Sa panahon ng kagipitan, diyan masusukat ang pagkatao. At tandaan mo, nakatingin ang buong baryo. Tumango ako at nagpasalamat. Pero sa loob-loob ko, lalo akong nanghina. Ang salitang, nakatingin dito sa amin. Mabigat yon. Parang isang sakong bigas na ipinapasan sa balikat ng isang babae. Kailangan kong magpakatatag. Hindi lang dahil sa pagmamahal ko sa biyanan ko, kundi dahil na rin sa takot sa sasabihin ng iba. Ayokong isipin nila na ang bagong manugang sumuko agad. Nung gabi sa ospital, nakahiga si Leo sa isang plastik na upuan, maitim na ang ilalim ng mga mata. Ako naman, nakasandal sa pader, nananakit ang likod, at paminsan-minsan ay naninigas ang tiyan ko. Sabi niya na parang nagrereklamo. Ana, nag-aalala ako. Saan tayo kukuha ng pera para sa matagalang gamutan? Ang hirap talaga natin. Tiningnan ko siya. Pinilit kong maging kalmado. Huminahon ka. Hanggat may buhay, may pag-asa. Masuwerte pa rin tayo at buhay si tatay. Mapait siyang ngumiti. Masuwerte? Buhay nga. Pero ganito naman. Hindi ko kayang tingnan si tatay na nakahiga lang. Nakakahiya. Nagulat ako. Nakakahiya? Ang tatay niya ang naaksidente. Bakit kahihiyan ang una niyang naisip? May gusto sana akong sabihin, pero pinigilan ko. Buntis ako. Madaling maging emosyonal. Baka mali lang ang iniisip ko. Dahan-dahan ko na lang sinabi. Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka marinig ka ni tatay. Masasaktan yun. Tumahimik si Leo. Pero yung katahimikan niya, hindi yun para umintindi. Tahimik siya para itago ang isang pag-aalala na unti-unting lumalaki sa loob niya. Sa mga sumunod na araw, inilipat si Tatay Ramon sa isang regular na kwarto. Mas gising na siya. Nakakapagsalita na ng ilang salita. Tinanong niya ako, "Pagod ka na ba?" Umiling ako, "Hindi po, Tay." Tiningnan niya ang tiyan ko at napabuntong hininga. "Pabigat ako sa inyo," mahina niyang sabi. Hinawakan ko ang kamay niya. "Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Pamilya tayo. Iisang pamilya na tayo." Sinabi ko yun para gumaan ang loob niya. Pero sa totoo lang, takot din ako. Takot ako sa mga darating na araw. Takot para sa dinadala ko. At higit sa lahat, takot ako sa tuwing nakikita ko ang mga mata ni Leo kapag tinitingnan niya ang resibo mula sa ospital. Nagdidilim. Parang isang taong nakatayo sa bingit ng bangin. Isang gabi. Habang naghuhugas ako ng baso sa banyo ng ospital, narinig kong may kausap si Leo sa telepono sa labas. Mabilis siyang magsalita. May diin. "Oo, alam ko. Pag-iisipan ko." Sa ganitong sitwasyon, natigilan ako. Yung mga salitang, lahat nakatingin, umalingaangaw na naman. Bigla kong naintindihan. Ang pinakakinakatakutan ni Leo, hindi yung sakit ni tatay. Ang takot niya, yung kahihiyan sa harap ng ibang tao. At ang lalaking takot mapahiya, kayang gumawa ng kahit ano. May punto pala ang mga matatanda. Ang sobrang pagpapahalaga. Sa sasabihin ng iba, nakamamatay. Lumabas ako na parang walang narinig. Pero mula sa sandaling yon, nagkaroon ng maliit na sugat sa puso ko. Maliit lang. Pero mahapdi. At naramdaman ko, ang pamilyang ito ay papunta sa isang direksyon na hindi ko na mapipigilan.
Pagkalipas ng halos 2 linggo sa ospital, nasanay na ako sa amoy ng alcohol at betadine. Alam ko na kung aling kwarto ang may nagpapalit ng benda, at kung sino ang sinasalinan ng gamot. Si Leo naman, lalong naging tahimik. Hindi na siya nagtatanong sa mga doktor, at bihira na rin niyang tingnan si tatay ng matagal. Madalas siyang nakaupo lang, nakatutok sa telepono, at paminsan-minsan ay titingin sa resibo ng ospital na para bang isang malaking bato na nakabitin sa ibabaw ng ulo niya. Isang gabi, habang dala ko ang isang mangkok ng lugaw, nakita ko si Leo na nakatayo sa tabi ng bintana. May sigarilyo sa kamay niya, pero hindi sinindihan. Pagharap niya sa akin, diretsahan siyang nagsalita. Ang boses niya, tuyo. Ana, kailangan kong magtrabaho sa malayo. Natigilan ako. Ang magtrabaho sa malayo dito sa amin ay nangangahulugang mawawala ka ng matagal. Iiwan ang babae para akuin ang lahat. Ibinaba ko ang lugaw sa mesa. Pinilit kong maging kalmado. Saan ka pupunta? Lumunok si Leo. Sa Mindanao. Inaalok ako ng isang kaibigan na sumama sa construction. Malaki ang sahod. Dito sa shop, magkano lang ang kinikita ko? Hindi natin kayang ipagamot si tatay ng ganito. Tiningnan ko siya. May punto ang sinasabi niya. Pero yung paraan ng pagdiin niya sa mga salitang, hindi natin kaya, parang may tumusok sa puso ko. Dahil ang hindi kaya, ay hindi lang tungkol sa pera. Tungkol din yun sa tiwala. Hindi ako sumagot agad. Tumingin ako kay Tatay Ramon. Nakahiga siya, natatakpan ng kumot ang mga paa. Kitang-kita ang pagpayat niya. Narinig niya ang lahat. Hindi siya sumigaw, hindi nagalit. Isang tanong lang ang binitiwan niya. Sigurado ka na ba dyan? Para bang hinihintay lang ni Leo ang tanong na yon. Opo, Tay. Sigurado na po. Kung mananatili ako dito, sasabihin lang na nandito ang anak pero hindi naman kayang magpagamot sa inyo. Buntis pa ang asawa ko. Hindi ko kaya yon, Tay. Kailangan kong kumita ng pera para sa inyo. At para na rin sa magiging anak namin. Narinig ko yung mga salitang sasabihin lang at nanlamig ako. Yun na naman, ang tingin pa rin ng mga tao ang inaalala niya. Tama nga sila. Ang mga lalaki, mas takot na matawag na mahina kaysa sa pagiging mahirap. At kapag ganun, ang mga pangako ay nagiging palabas na lang para isalba ang sariling imahe. Matagal na hindi nagsalita si Tatay Ramon. Akala ko pipigilan niya si Leo, pero bumuntong hininga lang siya at dahan-dahang sinabi. Kung aalis ka, sige, pero tandaan mo to, bilang isang lalaki, huwag mong hahayaang mamalimos ang asawa't anak mo. Pagkasabi nun, tumingin siya ng diretso kay Leo. Hindi yon pakiusap. Isa yung paglalagay ng bigat sa karangalan ng anak niya. Nakita kong bahagyang natigilan si Leo. Sumagot siya ng, Opo, pero mahina. Parang sinabi lang para matapos na. Kinabukasan, dumating na naman si Tita Lorna. May dala siyang gatas at ilang pirasong peras. Umupo siya sa gilid ng kama. Hinimas ang kamay ni tatay. At nagreklamo, Kuya Ramon, ang hirap ng kalagayan mo. Tapos bumaling siya kay Leo. Tama lang na umalis ka, Leo. Kung hindi ka kikilos, mamamatay kayong lahat sa hirap dito. At saka, ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Ang anak, hindi kayang alagaan ng ama? Sino pang rerespeto sa'yo? Nakatayo ako sa gilid. Nakikinig. At umiinit ang batok ko. Yung sasabihin ng mga tao, kapag galing sa bibig ni Tita Lorna, parang latigo na humahagupit sa damdamin mo. Si Leo naman, tango lang ng tango. Noon ko naintindihan, ang desisyon niyang umalis, hindi lang dahil sa pera. Tinulak din ito ng mga tao sa paligid niya, na dapat ganyan ang lalaki. Kung hindi, kahiya-hiya, nung gabing yon, kaming dalawa na lang ni Tatay Ramon ang naiwan. Tinawag niya ako. Bumulong siya, bawat salita, parang hirap na hirap ilabas. Huwag kang mag-alala, Ana. Ang pag-alis niya, baka yan ang paraan para mabuhay tayo. Pero kailangan mong maging matatag. Ang pera, madaling pumasok, pero mas madaling mawala. Gamitin mo ang isip mo. Naiyak ako. Tay,
Natatakot po ako. Tiningnan niya ako. Pagod ang mga mata niya, pero malinaw. Kahit takot ka, kailangan mong mabuhay. Buntis ka, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Tumango ako, pero sa loob-loob ko, halo-halong awa at lungkot ang nararamdaman ko. Naaawa ako sa biyanan ko, na kahit nakahiga na lang, iniisip pa rin ang manugang niya. Nalulungkot ako, dahil mula ngayon, ang responsibilidad ng pagiging anak ay mas papasanin ko. Inasikaso ni Leo ang pag-discharge ni tatay sa ospital, habang naghahanap din siya ng kontak sa Mindanao. Walang tigil siya sa pagtawag sa telepono. Minsan, nakikiusap ang boses niya. Minsan, galit, may isang beses, pagkababa niya ng telepono, ibinato niya ito sa kama. Tinanong ko kung anong problema. Isang maikling sagot lang ang nakuha ko. Gawain to ng lalaki. Huwag kang makialam. Para akong sinampal. Hindi ako kumibo. Tahimik ko na lang inayos ang mga gamit at papeles. Habang tinitingnan ko ang lumalaki kong tiyan, naiisip ko ang gastos sa diaper. Gatas, gamot, pagkain lahat. Umiikot sa isip ko na parang gilingan. Sabi nila, kapag may isang may sakit sa pamilya, lahat apektado. Pero ang nararamdaman ko, kapag ang babae ang nasasaktan, mag-isa niya itong nilulunok. Nilulunok para hindi gumuho ang pamilya. Nung araw na umuwi si tatay mula sa ospital, dumagsa ang mga kapitbahay. May mga totoong nag-aalala. May mga gusto lang makibalita. Si Aling Bising, nasa labas ng gate. At sinabihan ako, tama lang na umalis si Leo. Pero ikaw, buntis ka. Mag-iingat ka. Ha? Kapag malayo ang asawa, huwag kang gagawa ng ikasisira ng pangalan mo. Ngumiti ako ng pilit. Makakagawa pa ba ako ng kahit anong kalokohan? Yung pinakamalaking problema, nakapasan na sa akin. Bago umalis si Leo, dumaan ulit si Tita Lorna. Hinawakan niya ang kamay ko, na parang nagbibigay ng payo. Ana, ang babae, dapat marunong magtiis. Ang asawa mo? Magtatrabaho yon. Minsan, mainit ang ulo. Kung ano man ang sabihin niya, makinig ka lang. Huwag kang sasagot. Ang pagpapakumbaba. Yan ang magpapatatag sa pamilya. Magalang akong tumingin sa kanya. Opo, sa isip ko. Umalingaw-ngaw na naman ang sabi ng lola ko. Hindi masama ang magtiis. Pero kapag bulag ang pagtitiis mo, para mo na ring iginapos ang sarili mo. Hindi ko lang alam kung gaano kahaba ang igagapos sa akin. Nung umaga ng pag-alis ni Leo, sobrang lamig. Sinuotan ko siya ng jacket at inilagay ang scarf sa leeg niya. Sa bakuran, nakaupo si Tatay Ramon sa wheelchair na ginawa ng kapitbahay namin. Bago pa, amoy pintura pa nga, sinubukan ni tatay na umupo ng diretso at tinawag si Leo. Ano po yun, Tay? Walang paligoy-ligoy si tatay. Kung magtatrabaho ka, magtrabaho ka ng maayos. Huwag kang mangangako kung hindi mo tutuparin. Masakit umasa. Natigilan si Leo, tapos pilit nang ngumiti. Ano ba naman kayo? Sa tingin niyo po ba? Ganun ako? Sumabat si tatay. Hindi pa rin nagbabago ang boses. Maliit pero matatag. Hindi ako nag-iisip. Nagpapaalala lang ako. Sa buhay. Kapag nagsalita ka, panindigan mo. Nakatayo ako sa tabi nila. Parang may bumara sa lalamunan ko. Hindi sinumbatan ni Tatay Ramon si Leo. Hindi niya pinigilan. Ipinatong lang niya sa balikat ng anak niya ang pinakamabigat na responsibilidad ng isang lalaki. Ang paninindigan sa salita. Sa terminal, siksikan ng tao. Maingay. May nagtitinda ng tinapay. May mga nagtatawagan. Binitbit ni Leo ang bag niya. Lumingon. At niyakap ako. Isang mabilis at malamig na yakap. Wala na yung init ng mga unang araw namin. Amoy sigarilyo na. Bumulong siya sa tainga ko. Dito ka lang. Alagaan mo si tatay. Ilang taon lang ako doon. Kapag nakaipon, babalik ako para magtayo ng sarili nating negosyo. Magpapadala ako palagi. Tiwala lang. Hindi ako umiyak. Tinitigan ko lang siya ng mabuti.
Gusto kong kabisaduhin ang mukha niya, para kung sakaling magbago siya, maaalala ko kung paano ako naniwala sa kanya. Ipinatong ko ang kamay ko sa tiyan ko at mahinang sumagot. Mag-iingat ka. Ang kailangan ko lang, huwag mong kakalimutan ang pamilya mo. Mabilis siyang tumango at tumalikod. Umandar ang bus. Nakatayo ako sa gitna ng malamig na hangin. Pinanood ang bus hanggang sa mawala ito sa paningin ko. Doon ko lang naramdaman ang isang malaking guwang sa dibdib ko. Parang isang bakuran na kalilinis lang. Wala nang ingay ng lalaki. Hangin na lang ang naririnig ko. Bumalik ako sa bahay. Pagpasok ko, ang pamilyar na bahay ay parang biglang lumawak at naging tahimik. Tiningnan ako ni Tatay Ramon. Walang nagsasalita. Sa kusina, kumukulo ang tubig sa takure. Ang singaw nito ay nagpapalabo sa salamin. Parang buhay ko, mula sa sandaling yon, lahat naging malabo. Pero kailangan kong magpatuloy, gamit ang sarili kong mga paa. Ipinanganak ko si Maya sa isang gabing napakalamig. Manipis ang ambon, madulas ang daan. Mas matagal dumating ang ambulansya. Habang sobrang sakit na ng tiyan ko, gusto kong hawakan ang kamay ni Leo. Pero wala siya. Ang humawak sa kamay ko ay ang komadrona sa health center at si Aling Bising na sumama para bitbitin ang gamit ng sanggol. Kinagat ko ang labi ko hanggang sa dumugo. Sa isip ko, isang katotohanan lang ang paulit-ulit. Ang panganganak ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Pero kailangan mong daanan ang kamatayan kung gusto mong makarinig ng iyak ng isang sanggol. Lumabas si Maya, mapula, at umiyak ng malakas. Ang manipis niyang iyak ay parang pumunit sa katahimikan na matagal nang bumabalot sa bahay. Narinig ko ang iyak niya at kusa na lang tumulo ang luha ko. Hindi ko alam kung sa sakit o sa saya, inilagay ng komadrona si Maya sa dibdib ko. Mainit siya, amoy gatas. Nanginginig ako habang nakangiti. Sabi nila, ang anak ay isang biyaya. Para sa akin, si Maya ay isang paalala. Mula ngayon, bawal na akong maging mahina. 3 linggo lang ako nakapagpahinga ng maayos. Pero hindi ito katulad ng sa iba. Kailangan ko pa ring gumising para magtimpla ng gatas, magpalit ng diaper, maglaba, at may isa pang mas mabigat na gawain. Isang gawain na kapag naiisip ko pa lang, nanlalamig na ako. Ang pag-aalaga sa biyenan ko, si Tatay Ramon, pagkatapos ng aksidente. Mas madalas nang nakahiga. Kaysa nakaupo, wala nang pakiramdam ang mga binti niya. Ang balakang niya, madaling magsugat kung hindi maitatagilid sa tamang oras. Wala akong alam sa medisina. Natuto lang ako. Natuto sa mga nurse, sa mga instruction na nakadikit sa pader, at sa mga pagkakataong nagpapanik ako kapag nakikita kong namumula ang balat niya. Bawat 2 oras, itinatagilid ko siya, nilalagyan ng unan sa tamang pwesto, at pinupunasan ang likod niya ng maligamgam na tubig na may konting asin. Ang mga kamay ko na dati sanay lang sa gunting at tela, ngayon sanay na sa bimpo, diaper at palanggana. Isang simpleng gawain, pero nakakapagod. Kapag paulit-ulit, may isang araw, karga ko si Maya sa kaliwang braso, habang sinusubuan ko ng lugaw si Tatay gamit ang kanan. Umiyak si Maya. Umubo si Tatay. Tatay, nataranta ako. At nahulog ang kutsara sa kumot. Agad akong humingi ng paumanhin. Tay, pasensya na po. Ang lampa ko. Tiningnan ako ni Tatay Ramon. Mahina ang boses pero malinaw. Hindi ka lampa. Sobra lang ang pasan mo. Isang pangungusap lang, pero parang gusto kong humagulgol. Na parang bata, pero pinigilan ko. Natakot ako na kapag umiyak ako, mas bibigat lang ang lahat. Sa umaga, kapag tulog si Maya, nagtatahi ako. May isang maliit na pagawaan sa amin na tumatanggap ng mga mananahi sa bahay. T-shirt, pajama, bimpo. Dinadala nila ang mga tela at binabayaran kami bawat piraso. Inilalabas ko ang lumang makina. Inilalatag ang tela sa sahig, ang tunog ng makina. Sa una, normal lang. Pero habang tumatagal,
Naging parang orasan na nagbibilang ng oras. Bawat tahi, katumbas ay pera. Mabilis akong manahi. Pero hindi pwedeng magkamali. Kapag may mali, babawasan ang bayad. Sa gabi, kapag mahimbing na ang tulog ni tatay, at busog na si Maya, bubuksan ko ulit ang ilaw, at yuyuko sa makina. Masakit ang likod, nanlalabo ang mata, pero sinasabi ko sa sarili ko, kung hindi ka kikilos, wala kang kakainin. Isang kasabihan na alam ng lahat, pero mas ramdam mo ang sakit kapag nasa sitwasyon ka na. Si Leo, madalas tumawag, lalo na nung mga unang buwan. Kinakamusta niya ang anak namin, si tatay, at nagpapadala ng pera. Hindi malaki, pero regular. Kapag natatanggap ko ang pera, halo-halong saya at lungkot. Masaya dahil may pambili ng gatas ni Maya at gamot ni tatay. Malungkot dahil nabubuhay ako sa pagbibilang ng bawat piso, habang ang asawa ko ay nasa malayo at nagpapakita na lang sa screen ng telepono. Mayroon akong isang maliit na notebook. Kulay asul. Luma na ang mga papel. Doon ko isinusulat ang lahat ng gastos. Gatas, diaper, efficacent oil, gamot sa high blood ni tatay, check-up. Isinusulat ko rin ang perang pinapadala ni Leo. Sa una, ginagawa ko to para malaman kung saan napupunta ang pera. Pero habang tumatagal, ginagawa ko ito para kumapit sa isang bagay na malinaw. Sa bahay na to, maraming bagay ang malabo ang sakit ni tatay. Ang kinabukasan, ang mga pangako, pero ang notebook ko, hindi nagsisinungaling. Nung mga panahong yun, ang hirap ay hindi lang sa pera. Nasa pakiramdam din na palagi kang pinapanood. Sa tuwing lalabas ako para magsampay, dala-dala si Maya, may mga matang nakatingin mula sa kabilang bakod. Yung mababait, mangangamusta. Ang ganda naman ng baby mo. Yung mga tsismosa, magpaparinig. Nasa malayo ang asawa. Kailangan mong magpakatatag, ha? May isa pang ang napabuntong hininga. Ang manugang na mag-aalaga sa biyenan, bibihira na lang ngayon. Naririnig ko sila, at ngumingiti na lang ako. Ngiti para maging magalang. Pero sa loob-loob ko, iniisip ko, ang dali nilang magsalita. Dahil hindi sila ang nagpupuyat para magpalit ng diaper ng isang may sakit. Hindi sila ang nakakaramdam ng sakit ng tahi, habang minamasahe ang mga binti na unti-unting nangangayayat. Si Tita Lorna, paminsan-minsan dumadalaw. Minsan, may dalang asukal. Minsan, mga dahon ng halaman na gamot daw. Nakatayo siya habang pinapalitan ko ng diaper si Tatay Ramon. At iiling-iling, bihira na talaga ang manugang na tulad mo. Pero kahit ganon, kailangan mo pa ring mag-isip. Itong bahay na to, may titulo. Huwag mong hahayaang ikaw ang dehado sa huli. Opo. Lang. Ang sagot ko. Hindi ako sumasagot ng mahaba dahil tiyahin siya ng asawa ko. Sa probinsya, ang paggalang sa nakakatanda ay mahalaga. Pero hindi na ako inosente. Napansin ko na madalas siyang tumingin sa aparador kung saan nakatago ang mga papeles. Madalas din siyang magtanong, "Nasaan ang titulo? Naayos na ba yung compensation mula sa shop?" Ang mga tanong niya, hindi parang nangangamusta. Parang may dalang metro na sumusukat ng ari-arian. Napansin din ito ni Tatay Ramon. Minsan, pagkaalis ni Tita Lorna, tinawag niya ako at bumulong. "Itago mong mabuti ang mga papeles, Ana." Sa mundo ngayon, maraming mapagkunwari, tinitingnan nila ang bahay na to nang may ibang intensyon kapag may pera. Tumango ako, habang kumikirot ang puso ko. Naaawa ako sa kanya. Nakahiga na lang siya, pero kailangan pa rin niyang protektahan ang bahay at ang manugang niya. May mga gabi, nilalagnat si Maya. Mainit na mainit ang katawan. Kinakarga ko siya at nilalakad-lakad sa kwarto. Para gumaan ang paghinga niya. Isang kamay, nagpapaypay. Isang kamay, nakadampi sa noo niya. Sa labas, sa sala, hindi makagalaw si Tatay Ramon para ayusin ang higa niya. Mahina siyang tumatawag. "Ana! Anak!" Tumatakbo ako.
habang karga pa rin si Maya para ayusin ang unan niya. Ang buong bahay, parang isang maliit na bangka, sa gitna ng ipo-ipo. Isang pagkakamali ko lang. Tataob kaming lahat. Doon ko naintindihan ang kasabihang, ang babae ang angkla ng tahanan. Hindi pala yun papuri. Katotohanan pala yun. Kapag naputol ang angkla, aanurin ang bangka. Sa mga panahong yun, bihira akong mag-isip ng malayo. Ang iniisip ko lang ay ang mga bagay na malapit. May gatas ba si Maya para bukas? May gamot pa ba si tatay? Matatapos ko ba ang tahiin ko? Nabuhay ako sa ritmo ng kumukulong lugaw at ng tunog ng makina. Minsan, hinahanap-hanap ko ang isang normal na hapunan. Yung uupo ako at kakain ng mainit na pagkain nang walang istorbo. Walang iyak ng bata. Walang tawag ng may sakit. Pero kahit hinahanap ko, kailangan ko pa ring tumayo. Isang beses, habang minamasahe ko ang mga kamay ni Tatay Ramon, bigla siyang nagsalita. Nahihirapan ka, alam ko. Pero wag mong isipin na tinitingnan ko yan bilang obligasyon mo. May utang na loob ako sa'yo. Natigilan ako. Dito sa amin, bihira ang nakakatanda na magsabi ng utang na loob sa isang manugang. Agad kong sinabi, naku, Tay, wag po kayong magsalita ng ganyan. Umiling si Tatay Ramon. Kailangan kong sabihin. Dahil ang tao, dapat marunong tumanaw ng utang na loob. Tumalikod ako, kunwari inaayos ang kumot niya para hindi niya makitang namumula ang mga mata ko. Sabi ko sa sarili ko, kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Siguro ang ani ko ngayon ay ang katotohanang may isang tao pa sa bahay na to na nakikita ang mga sakripisyo ko at hindi ako tinitingnan bilang isang anino lang. Nung gabing yon, nang tulog na ang lahat, umupo ulit ako at binuksan ang asul na notebook. Nagsulat ulit ako. Gatas para sa buwang ito. Gamot ni tatay. Tiningnan ko ang mga kamay ko. May mga bagong kalyo dahil sa paghila ng tela at paglalaba. Napangiti ako ng bahagya. Sabi ko sa sarili ko, para akong isang upgraded version ng pagiging manugang. Nanay, nurse, at mananahi. Lahat sa iisang katawan. Pagkasabi nun, pinatay ko ang ilaw. Sa dilim, narinig ko ang mahimbing na paghinga ni Tatay Ramon. Ang maliit na paghilik ni Maya. Humiga ako. Ipinatong ang kamay sa tiyan kong lumiit na. Pagod na pagod ako. Pero payapa ang kalooban ko. Dahil alam kong pagising ko bukas, uulitin ko lang ang lahat. At alam kong kaya ko. Nung 3 taon na si Maya, nasanay na ako sa buhay. Sa isang bahay na kulang sa presensya ng isang lalaki. Hindi sa walang lalaki. Kulang lang sa pakiramdam na may kasama kang pumapasan ng lahat. Tumatakbo pa rin naman ang buhay. Maayos pa rin naman ang lahat. Pero para akong isang trumpo na umiikot mag-isa kahit walang hangin. Kailangan kong piliting umikot. Nung mga unang taon, regular pa ang tawag ni Leo. Minsan, tatawag siya habang nagsasaing ako. Naririnig niya ang boses ni Maya sa tabi ko at tatawa siya. Ang bait naman ng prinsesa ni Daddy. Nakakaramdam pa ako ng init, pero yung init na yon, unti-unting nawala. Parang isang baga na hindi na nilagyan ng uling. Una, nabawasan ang perang pinapadala niya. Tandang-tanda ko, dahil hindi nagkakamali ang asul na notebook ko. Mula sa halagang nakakapagbigay sa akin ng ginhawa, naging sapat na lang, at yung sapat na lang, naging pinagkakasya na lang. Ang dahilan ni Leo, sobrang busy. Maraming proyekto. Binabasa ko ang mga text niya, at naniniwala ako. O mas tamang sabihin na, gusto kong maniwala. Dahil kapag ang isang babae ay nawalan na ng tiwala, guguho na ang lahat. Nung malapit ng mag-4 na taon si Maya, dumalang na ang tawag ni Leo. Minsan, isang linggo, wala akong naririnig mula sa kanya. Nag-text ako. Sumasakit na naman ang likod ni tatay. Nahihirapan akong buhatin siya. Isang letra lang ang sagot niya. K. Isang maikling K na parang isang pintong isinara. Isang hapon, nagsisimula ng lumamig ang panahon.
Nagsasampay ako nang makita kong tumakbo si Maya, palabas ng gate. Hawak niya ang laruang cellphone at itinapat sa tainga niya. Daddy, uwi ka na po. Laro tayo. Ang boses niya. Totoo, malinaw. Narinig ko yon at kumirot ang puso ko. Ang mga bata, hindi nila naiintindihan ang salitang malayo. Ang alam lang nila, kapag may kulang. Nakatayo ako sa bakuran, hinihipan ng hangin. Bigla akong ginaw mula sa loob. Si Tatay Ramon. Mas malakas na ng konti noon. Mas matatag na ang pagkakaupo sa wheelchair. At kaya na niyang hawakan ang isang tasa ng kape. Pinanood niya ang apo niya. Tapos tumingin sa akin. Hindi siya nagtanong. Pero alam kong naiintindihan niya. Ang mga matatanda, hindi pala salita. Pero isang tingin lang. Alam na nila kung gaano nakabigat ang dinadala ng manugang nila. Nung Paskong yon, umuwi si Leo. Isang araw lang bago siya dumating. Doon lang siya nagsabi. Nung narinig ko ang balita, halo-halong saya at kaba. Masaya dahil may ama na si Maya. May anak na si tatay. Kinakabahan dahil kailangan kong ayusin ang bahay. Maghanda ng masarap na pagkain para hindi nila masabi. Nasa malayo ang asawa. Napabayaan na ng babae ang bahay. Dumating si Leo. Padilim na. Nagluluto ako ng adobo. Ang bango ng bawang at toyo. Kumakalat sa kusina. Tumakbo si Maya at niyakap ang binti ng tatay niya. Tuwang-tuwa. Lumingon ako at nakita ko siya. Biglang kumabog ang dibdib ko. Mas payat si Leo. Pero mas formal manamit. Plansado ang polo shirt. Maayos ang gupit. At makintab ang sapatos. Sa kamay niya, may bago at mamahaling cellphone. At may isang bagay na hindi ako sanay ang amoy ng pabango niya. Hindi yung murang pabango. Mabango. Pero malamig. Parang amoy sa mga mamahaling department store. Hindi ako eksperto. Pero sapat ang pang-amoy ko para malaman na hindi yon ang amoy ng isang lalaking laging nasa construction site. Pinilit kong ngumiti. Umuwi ka na pala. Pagod ka ba sa biyahe? Pilit din siyang ngumiti. Siyempre, ang mga proyekto sa Mindanao, parang laging may hinahabol. Pagkasabi nun, yumuko siya at binuhat si Maya. Isang mabilis na halik. Tapos ibinaba niya ang bata na parang isang babasaging gamit. Hindi pa man natatapos ni Maya ang yakap, ibinaba na siya. Nakita ko yon. At nasaktan ako. Nasa loob si Tatay Ramon, inilabas ang wheelchair niya. Nang makita niya si Leo, lumiwanag ang mukha niya. Pero kalmado pa rin ang boses. Umuwi ka pala anak. Opo tay. Sagot ni Leo. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ng tatay niya. Pero mabilis lang. Parang ginawa lang para masabing ginawa niya. Hindi nagreklamo si tatay. Tinitigan niya lang ang anak niya ng matagal. At nagsabi ng isang bagay na parang walang ibig sabihin. Ang puti ng mga kamay mo. Natigilan si Leo. Tapos pilit na tumawa. Naka-gloves po kasi ako palagi tay. Tumango-tango si tatay, hindi na nagtanong. Pero kitang-kita ko ang bahagyang pagdilim ng mga mata niya. May mga tanong na hindi na kailangang ituloy. Dahil alam na ng mga matatanda ang sagot. Nung gabing yun, naghanda ako ng pagkain. Na parang Pasko na. Sinigang, pritong isda, at atsara. Nakaupo si Maya sa tabi ng tatay niya. Walang tigil sa pagkukwento. Tungkol sa school. Sa mga kanta. Si Leo naman, kumakain habang nakatingin sa cellphone. May dumating na text. Umilaw ang screen. Agad niyang itinago. Nagkunwari akong hindi nakita. Pero may kumukutkot na sa isip ko. Parang may isang butil ng buhangin sa pagkain mo. Hindi mo kayang nguyain. Hindi mo rin kayang lunukin. Tinanong ko, kamusta ang trabaho mo doon? Kailangan na ni tatay ng bagong gamot. At malapit na rin ang bayarin sa school ni Maya. Ibinaba ni Leo ang kubyertos niya. At bumuntong hininga. Pera na naman. Pag-uwi ko, pera agad ang naririnig ko. Nakakasakit ng ulo. Natigilan ako. Hindi ako nanghihingi. Nagsasabi lang ako dahil ang bahay na to,
tumatakbo dahil sa pera. Pero nasa harap kami ng anak namin, ng biyenan ko, kaya nilunok ko na lang. Nagtatanong lang ako para makapag-budget. Mapait siyang ngumiti. Anong ibu-budget? Ang hirap ng trabaho ko doon. Kayo dito, anong ginagawa nyo? Yung mga salitang, anong ginagawa nyo? Parang kumulo ang dugo ko. Anong ginagawa ko? Yung mga gabing nagpupuyat ako para palitan ang diaper ng tatay niya. Yung mga araw na nananahi ako hanggang sa manlabo ang mata ko. Yung mga pagkakataong may sakit ang anak namin at tumatakbo ako sa ulan pero hindi ko pwedeng isumbat yon. Dito sa amin, kapag ang babae nagsusumbat, sasabihing naniningil. Yumuko na lang ako at tumingin sa plato ko. Si Maya naman, inosente pa rin. Daddy, bukas. Picture tayo ha? Gusto ko may picture kasama ka. Kumunot ang noo ni Leo. Anong picture? Busy si Daddy. Nalungkot ang anak namin. Yumuko. Nakita ko yon. At parang pinipiga ang puso ko. Ang mga bata, hindi nila kailangan ng mamahaling regalo. Kailangan lang nila ng oras ng tatay nila. Nung gabing yon, lumabas si Leo para sagutin ang isang tawag. Pinapatulog ko si Maya. Aksidente kong narinig ang ilang salita sa siwang ng pinto. Oo, alam ko na. Huwag kang tatawag ng ganitong oras. May makakarinig. Ang boses niya noon. Mas malambing. Parang may sinusuyo. Nakatayo ako sa dilim at naramdaman ko ang lamig na gumapang sa likod ko. Hindi ako lumabas. Natakot akong harapin ang isang bagay na hindi ko pa kayang pangalanan. Kinabukasan, dumating si Tita Lorna. Nang makita niya si Leo, tuwang-tuwa siya. Aba, ang pamangkin ko, mukha ng mayaman. Iba talaga kapag nasa malayo. May pera, may dating. Tapos, lumingon siya sa akin. Ngumiti na parang nanunukso. Ana, ang asawa mo, habang gumaganda ang buhay, dapat mas alagaan mo. Kapag ang lalaki may dating, marami nang nakatingin diyan. Magalang pa rin akong sumagot. Opo, napailing si Tita Lorna. At saka, yung mga papeles ng tatay mo, nakatago bang mabuti? Yung compensation, yung titulo, dapat malinaw yan. Kung hindi, magkakagulo kayo sa huli. Narinig ni Leo. At hindi siya tumutol. Tumango pa nga, tiningnan ko silang dalawa, at kumirot ang puso ko. Pinag-uusapan nila ang mga papeles na parabang panahon lang ang pinag-uusapan nila, napakagaan. 2 araw lang si Leo sa bahay. Tapos umalis na ulit. Bago umalis, iniabot niya sa akin ang pera, na mas kaunti sa inaasahan ko. Sabi niya, ito lang muna. Maghanap ka ng paraan para mapagkasya. Marami pa akong dapat asikasuhin. May gusto sana akong itanong. Anong mga bagay yon? Pero hindi lumabas sa bibig ko. Sige, mag-iingat ka na lang ang nasabi ko. Hila-hila niya ang maleta niya palabas ng gate. Hindi na siya lumingon ng matagal. Tumakbo si Maya at inabutan siya ng isang pirasong candy. Daddy, uwi ka agad. Ha? Ginulo lang ni Leo ang buhok ng anak namin. At sumakay na ng tricycle. Nang mawala na ang sasakyan, naging tahimik na naman ang bakuran. Nakatayo ako. Pinapanood ang alikabok na humupa. Naramdaman ko na naman ang guwang sa dibdib ko. Pero hindi na ito katulad ng dati. Noon, nalungkot ako dahil sa distansya. Ngayon, nalulungkot ako dahil kahit magkalapit kami, parang ang layo niya. Inilabas ni Tatay Ramon ang wheelchair niya. Tiningnan niya ako at bumulong, na parang ayaw niyang mas lalo akong masaktan. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Ana. Ang tao, nagpaplano, pero Diyos pa rin ang nakakaalam. Pero tandaan mo, sa buhay na to, walang ibang magmamahal sa'yo, kundi ang sarili mo. Tumango ako. Sa unang pagkakataon, hindi lang ito isang tango para matapos na ang usapan. Isa itong tango na parang isang pangako sa sarili ko. Mula ngayon, titingnan ko ng mabuti ang lahat, hindi para magduda, kundi para hindi na ako maging isang babaeng bulag sa sarili kong buhay. Pagkatapos ng pag-uwi ni Leo, sinubukan kong mabuhay na parang walang nangyari. Sabi ko sa sarili ko, baka busy lang talaga siya.
Baka mahirap lang ang buhay doon. Kaming mga babae, may ugali kaming pagalingin ang sarili namin sa pamamagitan ng paghahanap ng dahilan para sa iba. Pero ang buhay, hindi nagiging mas magaan dahil lang gumawa ka ng dahilan. Ang unang beses na humingi siya ng pera ay dumating isang gabing maambon. Tumawag si Leo. Nagmamadali ang boses. Ana, humanap ka ng paraan. Kailangan ko ng pera. Nagtaas ang presyo ng materyales dito. Pinipilit ako ng kliyente. Gipit ako. Tinanong ko, magkano ba? Tumahimik siya sandali. Tapos mabilis na sinabi, 45,000. Narinig ko yun at napaupo ako. 45,000. Para sa mga taga Maynila. Baka isang cellphone lang yan. Para sa akin, katumbas yan ng ilang buwang pagtatahi, ng gatas, at diaper ni Maya, ng gamot ni tatay. Pinilit kong maging kalmado. Bigyan mo ako ng ilang araw. Susubukan kong maghanap. Bumuntong hininga siya. Maghanap? Bakit kailangan mo pang maghanap? Nasa bahay ka lang. Madali lang sa'yo yan. Yung mga salitang, madali lang sa'yo. Parang may bumara sa lalamunan ko. Madali. Anong madali? Madali bang magpuyat hanggang alauna ng madaling araw sa harap ng makina? Madali bang hindi mag-almusal para makabili ng gamot? Hindi ako nakipagtalo. Sinabi ko na lang, sige. Hahanap ako ng paraan. Binuksan ko ang asul na notebook. Tiningnan ko ang mga gastos, nanginginig ang kamay ko. Ang pera sa bahay, saktong 30,000 na lang. Yun yung nakalaan para sa susunod na physical therapy session ni tatay. Nag-isip ako ng malalim. Halos hindi ako makahinga. Sa huli, ipinadala ko pa rin kay Leo. Nag-text ako. Ipinadala ko na. Sana maayos mo na yan. Kailangan din namin dito para kay tatay at Maya. Isang salita lang ang sagot niya. Okay. Yung okay na yon, parang isang bato na bumagsak sa puso ko. Pero nilunok ko pa rin. Umaasa pa rin ako na baka totoo ngang gipit lang siya. Pagkalipas ng isang buwan, tumawag ulit si Leo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Kailangan ko ng 80,000. Agad. Nakatayo ako noon sa gitna ng bakuran. Naglalaba. Ang bula ng sabon. Umaapaw sa mga daliri ko. Para akong itinulak sa bingit. Bakit ang laki naman? Sumigaw si Leo. Ang dami mong tanong. Wala ka bang tiwala sa akin? Kinagat ko ang labi ko. Hindi sa wala. Pero yung bahay natin pinutol niya ako. Bahay natin? Kaya nga ako nagtatrabaho para sa bahay natin. Binabaan ko siya ng telepono. Napaupo ako sa hagdan. Umiinit ang tiyan ko na parang may apoy. Hindi apoy ng galit. Apoy ng kawalan ng magawa. Pumasok ako sa loob at tiningnan ang biyenan ko. Nakasandal si Tatay Ramon. Nanginginig ang kamay. Habang hawak ang isang basong tubig. Hindi ako nagsalita. Natakot akong kapag binuka ko ang bibig ko, iiyak ako. At kapag umiyak ako sa harap niya, parang dinagdagan ko lang ang bigat na nararamdaman niya. Nung gabing yon, pumunta ako sa mga magulang ko para mangutang. Mahirap lang kami, walang malaking ipon. Ang nanay ko, nagmamadaling pumunta sa kapatid niya para manghiram. Nakatayo ako sa bakuran namin. Naririnig ko ang boses ni nanay na bumubulong. Ang hirap ng buhay ng anak ko doon. Tulungan na natin kahit magkano. Halo-halong lungkot at hiya ang naramdaman ko. Hindi ako nahihiya dahil nangungutang ako. Nahihiya ako sa sitwasyon na may asawa ako, pero kailangan kong mangutang para ipadala sa kanya. Dala-dala ko ang pera pa uwi. Nanlalamig ang mga kamay ko. Bago ko ipadala, kinunan ko ng litrato ang kasulatan ng utang. Malinaw ang petsa. Sa unang pagkakataon, ginawa ko yon. Hindi dahil nagdududa ako, kundi dahil natatakot na ako. Natatakot na baka dumating ang araw na hindi ko na kaya. At wala akong ibang tangan kundi buntong hininga. Ang pangatlong beses ay nang malapit nang pumasok sa grade 1 si Maya. Excited na excited ako. Binilhan ko siya ng bagong bag at maliit na uniforme. Si Maya naman, Mama, papasok na ako sa school.
Maging mabait po ako. Narinig ko yon. At parang may isang maliit na ilaw na sumindi sa gitna ng bahay namin na matagal ng puno ng pag-aalala. Sakto sa araw na babayaran ko na ang tuition, tumawag si Leo. Ang boses niya, parang naguutos. Ipadala mo sa akin, 120,000. Natigilan ako. Ano sabi mo? Ipadala mo. Nag-aayos ako ng papeles dito. Kapag walang pera, sira lahat. Naiiyak ako. Pero papasok na si Maya sa grade 1. Kailangan din ni tatay ng therapy. Wala na akong ganyang kalaking pera. Mapait siyang tumawa. Huwag ka ngang magsumbat. Ako ang nagpapakahirap dito para kumita ng pera. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Siya ang kumikita. Pero bakit laging kulang? Bakit sa tuwing tatawag siya? Kinakapos kami ng hininga. May gusto pa sana akong sabihin. Pero narinig ko ang tawag ni Maya mula sa loob. Mama, nilunok ko na lang ulit. Ayokong marinig ng anak ko na nagmamakaawa ang nanay niya sa telepono. Nung gabing yon, nagkwenta ako hanggang sa sumakit ang ulo ko. Sa huli, ginawa ko ang isang bagay na masakit. Ipinagpaliban ko muna ang pagpasok ni Maya sa isang summer class na ino-offer ng isang teacher sa amin. Nagsinungaling ako sa anak ko. Dito ka na lang muna mag-aral sa bahay, ha? Si mama muna ang teacher mo. Inosenteng tumango si Maya. Hindi niya alam na may mga bagay na ipinagkakait sa kanya. Hindi dahil hindi niya deserve, kundi dahil ang mga matatanda ay napipilitang mamili. Ipinadala ko kay Leo ang isang bahagi ng pera at nag-text. Ito lang ang kaya ko. Maghanap ka na ng paraan para sa kulang. Madamot. Tiningnan ko ang salitang yun at napatawa ako. Tawa na walang saya. Ako ba ang madamot? O siya? Na ginagawa akong garapon ng bigas na kapag ubos na ang laman, sasabihing madamot ang garapon? Mula noon, hindi na nanginginig ang kamay ko kapag nagpapadala ako ng pera. Tahimik ko na lang itong ginagawa. At itinatago ko ang lahat. Resibo, text, kasulatan ng utang. Inilagay ko sa isang plastic bag at itinago sa ilalim ng mga damit na pangginaw. Hindi ko alam kung para saan yon. Ang alam ko lang, kailangan kong mag-iwan ng daan para sa sarili ko. Sabi nila, mas mabuti nang mag-ingat kaysa magsisi. Ganon din pala, sa tiwala, isang gabi, nagtahi ako hanggang madaling araw para mabawi ang perang nawala. Ang tunog ng makina, paulit-ulit. Nasa kwarto si Tatay Ramon. Umuubo ng mahina. Tinapos ko ang isang linya ng tahi. Nanlalabo na ang mata ko. Nang tumayo ako para kumuha ng tubig, bigla akong nahilo. Umikot ang paningin ko. Kumapit ako sa mesa, nanlambot ang mga tuhod ko, at bumagsak ako sa sahig. Nagising ako nang may maramdamang mainit sa labi ko. Nakagat ko pala ang sarili kong labi. Mula sa kabilang kwarto, mahinang tumawag si tatay. Ana, anong nangyari sa'yo? Nagmamadali akong umupo, pinunasan ng dugo, at nagsinungaling. Nadulas lang po ako, tay. Tinitigan ako ni Tatay Ramon ng matagal. Walang sisi sa mga mata niya. Puno ng awa. Dahan-dahan siyang nagsalita. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Kahit ilaw na degas. Kapag naubos ang gas, namamatay. Tumalikod ako. Kunwari pinupulot ang nahulog na sinulid para hindi niya makitang nangingilid ang luha ko. Sa loob-loob ko, may isang kakaibang pakiramdam, hindi desperasyon. Isa itong tahimik na pagkamulat. Ilang beses na akong nagpadala ng pera. Naranasan ko na ang kahihiyan ng pangungutang. At nakita ko nang nagtitiis ang anak ko. At naintindihan ko ang isang bagay. Kung magpapatuloy ito, hindi lang pera ang mauubos. Pati ang pagkatao ko, unti-unti ring madudurog. Pagkatapos kong himatayin sa kusina, sinubukan kong bagalan ng konti ang takbo ng buhay ko. Uminom ako ng salabat gaya ng sabi ni tatay. Kumain ako kahit walang gana. Natakot ako na kapag bumagsak ako, walang aasahan si Maya. Walang kakapitan si Tatay Ramon. Sa bahay na to, hindi ako ang pinaka-importante. Pero ako, yung bawal bumagsak. Pero habang mas pinipilit kong maging okay,
Mas nararamdaman kong para akong isang lastiko na sobrang banat. Isang maling galaw lang. Mapuputol. Isang hapon, umihip na naman ang hangin. Nagsisiga ako para magluto. Napapaluha ako sa usok. Si Maya. Naglalaro sa tabi ko. Kumakanta ng natutunan niya sa eskwela. Inilabas ni Tatay Ramon ang wheelchair niya. Pinanood niya ako ng matagal. Tapos nagsalita, "Ana, halika muna dito." Pinunasan ko ang kamay ko at lumapit. Hindi siya tumingin sa akin agad. Nagsalin muna siya ng tsaa. Nanginginig ang kamay. Tapos, dahan-dahan siyang nagtanong, na para bang takot siyang mabigat masyado ang tanong. "Nasasaktan ka ba?" Natigilan ako. Sanay akong tinatanong kung pagod ako, kung may kailangan ako. Pero ngayon lang may nagtanong, kung nasasaktan ako. Para bang may isang tornilyo sa puso ko na biglang lumuwag. Pinilit ko pa ring ngumiti. "Ano ba naman kayo, Tay? Okay lang po ako." Ibinaba niya ang tasa. At tiningnan ako ng diretsyo. "Naririnig kitang umiiyak sa kusina. Hindi lang isang beses. Para akong nasugatan." Uminit ang mga mata ko. Tumalikod ako. Pinunasan ang luha sa dulo ng damit ko. Pero hindi sila tumigil. Tuloy-tuloy lang ang pagpatak nila sa sahig. Napaupo ako sa isang maliit na bangko. Tinakpan ang mukha ko. At umiyak. Umiyak ng walang tunog. Dahil baka marinig ni Maya. Pero lumabas pa rin ang mga hikbi. Parang sinasakal. Iniyakan ko ang mga gabing walang tulog. Ang mga kahihiyan sa pangungutang. Ang mga salita ng asawa ko. Na, "Anong ginagawa nyo?" At ang titulong, "Mabuting manugang," na isinabit nila sa leeg ko. Na parang isang kwintas na mabigat. Walang sinabi si Tatay Ramon. Ipinatong niya lang ang magaspang niyang kamay sa kamay ko. Mabigat pero mainit. Tinapik niya ito ng isang beses, yung tapik ng isang lalaking hindi marunong magsalita ng malambing, pero marunong magpakita ng pag-aalala. Mahina siyang nagsalita. "Ngayong naiyak mo na, punasan mo na. Pagkatapos mong umiyak, kailangan mong mabuhay. Pero tandaan mo, hindi kita tinitingnan bilang isang katulong sa bahay na to." Tumingala ako. Basa pa ang mga pilik mata. Bumulong ako. Natatakot po akong mapintasan. Bumuntong hininga siya. "Hindi mo kayang takpan ang bibig ng lahat, pero hindi mo pwedeng hayaan na ang bibig nila ang pumatay sa'yo." Mula nung araw na yon, nagbago si Tatay Ramon. Hindi malaking pagbabago. Nakahiga pa rin siya. Mahina pa rin. Pero napapansin na niya ang mga bagay na binabalewala ko. Sa umaga, kapag maaga akong gumising, sasabihin niya, "Kumain ka muna." Kapag umuubo ako, sasabihin niya, "Uminom ka ng salabat, baka magkasakit ka." Nang kailangan ni Maya ng jacket, nakiusap siya kay Aling Bising na bumili at sinabing sabihin na galing sa akin. Tiningnan ko. Yung jacket, natatawa ako na naiiyak. Minamahal niya ako sa paraang patago. Na para bang takot siyang mahiya ako. Naramdaman ko ang pagbabagong iyon. Nagsimula akong maging mas matatag. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Kapag tumatawag si Leo para humingi ng pera, natuto na akong magtanong, para saan ba? Hindi na ako basta-basta nagpapadala. Natuto akong sabihing, wala tayong ganyang kalaki ngayon. Isang araw, dumaan ulit si Tita Lorna. Nagdala siya ng pansit. Habang kumakain kami, tiningnan niya ako at sinabing, "Balita ko, nagiging mahigpit ka na raw sa pera, Ana." "Nako, wag ganyan. Baka sabihin ng asawa mo, inaangkin mo na ang lahat." Bago pa man ako makasagot, nagsalita si Tatay Ramon mula sa kanyang wheelchair. Mahina ang boses niya pero malinaw. "Lorna, inaalagaan niya ako. Inaalagaan niya ang apo mo. Karapatan niyang kumain ng maayos." Natigilan si Tita Lorna. Pilit siyang tumawa. "Nagbibiro lang naman ako, kuya. Masyado ka namang seryoso." Tumayo siya, inayos ang bag, at sumulyap ulit sa aparador kung saan nakatago ang mga papeles. Bigla akong kinilabutan. Hindi dahil sa kanya, kundi sa paraan ng pagtingin ng mga tao sa isang pamilyang nanghihina. Hindi naawa,
pagkalkula na. At sakto sa mga sandaling iyon, umuwi si Leo. Walang pasabi. Isang umaga, nagwawalis ako ng bakuran nang may marinig akong humintong motor. Paglingon ko, nandoon siya. Nagulat ako. Umuwi ka? Tumango siya at pumasok sa bahay na parang bisita. Tiningnan niya si tatay at nagsabi lang, "Kamusta na po kayo?" Sumagot si tatay. Ganito pa rin, hindi na nagtanong si Leo. Inilibot niya ang tingin sa bahay. Huminto ang mata niya sa aparador, kung saan nakita niya ang plastic bag na may mga resibo, at nagtanong siya ng isang bagay na nagpatindig ng balahibo ko. Nasaan po ang papeles ng compensation at ang titulo ng lupa? Natigilan ako. Hindi ko akalain na iyon ang unang itatanong ng isang anak pagkatapos ng ilang buwang hindi pag-uwi. Tiningnan ni Tatay Ramon si Leo. Nagdilim ang mga mata niya. Dahan-dahan siyang nagtanong, "Bakit mo tinatanong?" Mapait na ngumiti si Leo. Tinatanong ko para alam ko. Kailangan ko ng puhunan para sa kontrata sa labas. Kapag may collateral ako, mas madaling makahiram. Nakahiga ka na lang naman, Tay. Kailangan nating magplano para sa pamilya. Napangiti ng mapait si Tatay Ramon. Mamaya na natin pag-usapan ang mga papeles. Kadarating mo lang, magpahinga ka muna. Nakita kong medyo nainis si Leo, pero tumahimik na lang siya. Pero yung panginginig ng binti niya habang nakaupo, alam ko na hindi yun dahil sa pagod, kundi dahil sa pagmamadali. Nung hapunan na yon, ang bigat ng pakiramdam, si Maya, tuwang-tuwa, laging nakadikit sa tatay niya. Si Leo naman, panay ang pindot sa cellphone. Tapos, hinatak niya ako sa labas, bumulong, "Ana, gawan mo ng paraan. Kailangan ko ng 50,000 pesos. Ngayon din, may utang akong kailangang bayaran agad." Tiningnan ko siya, ng diretso. "Saan galing yang utang na yan?" "Yung mga perang ipinapadala ko sa iyo noon." "Sapat na yun ha?" Biglang nag-iba ang boses niya. Naging matigas. "Huwag mo na akong tanungin. Ginagawa ko to para sa atin. Huwag kang madamot, Ana." Para akong sinampal. Pero nung oras na yon, may naalala ako. Naalala ko yung mga text na narinig ko noon. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako pwedeng magbulag-bulagan. Nagpasya akong gumawa ng hakbang. Gumawa ako ng dahilan na pupunta kami ni Maya sa syudad para bumili ng gamit sa school at bibisita sa isang malayong kamag-anak. Pero ang totoo, sinundan ko ang direksyon kung saan talaga siya tumutuloy kapag sinasabi niyang nasa construction siya. Hindi ako nagkakamali. Nakita ko siya sa isang maayos na subdivision. Walang alikabok, walang ingay ng construction. Pumasok siya sa isang magandang bahay. Maya-maya, lumabas siya kasama ang isang babaeng maganda, nakasuot ng pang-alis, at isang batang lalaki na kasing edad lang ni Maya. Nanlamig ang buong katawan ko. Yung bata, karga-karga ni Leo at hinahalikan sa noo, habang tumatawa silang tatlo. Parang pinipiga ang puso ko. Doon ko naintindihan kung bakit laging kulang ang pera, kung bakit maputi ang mga kamay niya, at kung bakit laging busy ang cellphone niya. Nung gabing yon, habang tulog si Maya, kinuha ko ang cellphone ni Leo. Hindi siya nagpalit ng password, birthday pa rin ni Maya. Binuksan ko ang chat. Nakita ko ang pangalang Mahal na may heart emoji. Ang mga chat nila, parang kutsilyo. Sabi nung babae, "Huwag ka nang magpadala sa probinsya, Leo. Pabigat lang sila sayo." At ang sagot ni Leo, "Oo, alam ko. Nagtitiis lang ako dito para makuha ko yung kailangan ko sa bahay na to. Konti na lang. Makakaalis na rin ako sa kanila." Muntik na akong mapasigaw sa galit at sakit. Pabigat. Kami pa pala ang pabigat? Kami na nag-alaga sa tatay niya. Kaming nagtiis sa hirap habang nagpapakasarap siya doon. Pinikturan ko lahat ng ebidensya. Mga litrato nila, mga usapan nila tungkol sa pera, pati yung address ng bahay nila. Ipinadala ko sa sarili kong email lahat. Pagkatapos, ibinalik ko ang cellphone na parang walang nangyari. Pero nung gabing yon, namatay ang Ana, nasunod-sunuran. Pagbalik namin sa bahay, wala akong sinabihan. Pero nakita ni Tatay Ramon na iba na ang aura ko. Isang gabi, nung wala si Leo,
dahil lumabas daw para sa meeting. Tinawag ako ni tatay. Ana, anak, alam ko na. Mahina niyang sabi. Umiyak ako ng tahimik. Inilabas ko ang cellphone at ipinakita sa kanya ang mga litrato. Akala ko magagalit siya o aatakihin sa puso. Pero tumingin lang siya sa akin ng puno ng awa. Patawarin mo ang anak ko, sabi niya, habang tumutulo rin ang luha. Pero hindi kita hahayaang madamay sa dumi ng buhay niya. Hinawakan niya ang kamay ko. Makinig ka, Ana. May itinatago ako. Noong naaksidente ako, may malaking insurance na ibinigay ang kumpanya. Hindi ko sinabi kay Leo. O kanino man. Dahil alam kong hindi niya to gagamitin sa tama. Sa loob ng 13 taon, dahan-dahan ko itong inilagak sa bangko at pinalago sa tulong ng isang kaibigan kong bank manager. Kinuha niya ang isang lumang passbook at isang ATM card mula sa ilalim ng kanyang unan. May laman itong 35 milyong piso. Sa'yo ko to ibinibigay. Para sa inyo ni Maya. Huwag na huwag mong sasabihin sa kanya. Itago mo to hanggang sa huling hininga ko. Nagulat ako. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang iniwan ni Tatay Ramon. Tay, hindi ko po kayang tanggapin to. Tanggapin mo. Diin niya. Dahil ikaw ang nag-alaga sa akin. Ikaw ang tunay na pamilya ko. Ang password ng card ay ang kaarawan ni Maya. At ang taon, kung kailan ako na aksidente. Itago mo, Ana. Gamitin mo to para makaalis kayo dito, kapag wala na ako. Isang buwan matapos ang gabing yon, biglang lumala ang kondisyon ni Tatay Ramon. Isinugod namin siya sa ospital. Pero alam na namin na malapit na ang oras niya. Habang nasa deathbed siya, tinawag niya si Leo. Leo, magpakalalaki ka. Ungot ni tatay. Alagaan mo ang asawa at anak mo. Tumango si Leo. Umiiyak pa kunwari. Pero nung wala na si tatay, hindi pa nga natatapos ang burol. Nagsimula na namang magtanong si Leo at si Tita Lorna tungkol sa mga papeles at pera ni tatay. Ana, nasaan na yung ATM ni tatay? Tanong ni Leo. Alam kong may pensyon siya at yung insurance noon. Ibigay mo na sa amin. Wala akong alam. Sagot ko ng matapang. Kayo na ang maghanap. Nagalit sila. Pinagtulungan nila ako nung hapon na yon. Pagkatapos ng libing. Sabi ni Tita Lorna. Wala kang karapatan sa bahay na to. Manugang ka lang. Kung wala kang maibibigay na pera, lumayas ka na dito. Tumingin ako kay Leo. Umaasang ipagtatanggol niya ako. Pero ang sabi niya, pasensya na, Ana. Kailangan ko talaga ng pera para sa negosyo ko sa Mindanao. Kung ayaw mong tumulong, mabuti pang maghiwalay na tayo. Doon ko inilabas ang lahat. Inilabas ko ang mga litrato ng kabit niya, ng anak niya, at lahat ng screenshots ng usapan nila. Natigilan ang buong pamilya. Napahiya si Leo sa harap ng mga kamag-anak na naiwan sa bahay. Si Tita Lorna naman, hindi makapagsalita. Hindi na kailangan maghiwalay, Leo. Dahil matagal na akong hiwalay sa'yo sa puso ko. Sabi ko, aalis kami ni Maya. At hinding-hindi niyo makukuha ang kahit anong iniwan ni Tatay Ramon. Dahil alam niya kung gaano kayo kasama. Nung hapon ding yon, nag-impake ako. Sumama sa akin si Maya. Pumunta kami sa Maynila, malayo sa kanila. Gamit ang perang iniwan ni Tatay Ramon, nakabili ako ng sarili naming bahay at nakapagtayo ng maliit na garment factory. Nakapag-aral si Maya sa magandang school. Nabalitaan ko na lang makalipas ang 1 taon, nabagsak ang negosyo ni Leo. Iniwan siya ng babae niya nung nalaman na wala siyang nakuha mula kay Tatay Ramon. Si Tita Lorna naman, nakikitira na lang kung saan-saan dahil na-embargo rin ang bahay nila. 1 buwan bago ang graduation ni Maya, pumunta ako sa sementeryo para bisitahin si Tatay Ramon. Umupo ako sa tabi ng nitso niya. Tay, maraming salamat po, bulong ko, habang pinupunasan ang lapida niya. Dahil sa tiwala niyo, nabigyan ko ng magandang buhay ang apo niyo. Hindi ko po sinayang ang huling habilin niyo. Humihip ang isang malamig na hangin. Parang sumasagot si Tatay Ramon. Ngumiti ako. Sa wakas, malaya na kami. At alam ko, saan man siya naroon,
Masaya siyang makitang ang manugang niyang itinuring niyang tunay na anak ay nakatayo na sa sarili nitong mga paa. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Gusto kong malaman kung saan ka nakikinig mula. Kaya't mag-iwan ka ng komento sa ibaba at magbahagi tayo ng ating mga saloobin. Kung nagustuhan mo ang paglalakbay na ito, mangyaring mag-subscribe sa Tales of Liza channel. I-like ang video na ito. At pindutin ang hype button para marinig ang kwentong ito ng mas maraming tao.